Part 20. Nang makatanggap ng tawag ang batang babae ay kasalukuyan siyang nagbabalat ng mansanas kaya dali-dali niyang inilagay sa kanyang tenga ang kanyang cellphone at pagkatapos ay inipit ito gamit ang kanyang ulo. "Oh hello ate," bungad niya kaagad. "April, ako ito," tinigyo ng nakatatanda niyang kapatid na si Trisha. "Ate, ano bang pinagsasasab mo?" Kaagad niyang tanong rito. "Siyempre ay alam kong ko ang tumawag dahil number mo ito. Isa pa ay ito ang unang beses mong tumawag sa akin simula nang umuwi ka rito sa bansa. Alam mo ba, miss na miss ka na ni na mommy at daddy. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? At nasaan ka? Wala ka bang balak umuwi?" Sunod-sunod na tanong niya sa kanyang kapat. Samantala ay mahip naman na napahawak si Trisha sa kanyang cellphone at nakaramdam ng halo-halo emosyong pagkatapos niyang marinig ang masiglang boses ng kanyang kapatid sa kabilang linya. Simula kasi nang ma-accident siya sa sasakyan ay maging pile ang kanyang magkabilang mga paa ay bumagsak na ang katayuan niya sa kanilang pamilya. At si April na napaka-ordinaryong babae lamang na hindi siya mapantayan noon ay bigla na lamang naging paborito ng kanilang buong pamilya at minahal ng maraming tao samantalang siya ay naiwan sa tabi at nawalan ang mga ito ng pakialam sa kanya. Nang maisip niya ito ay nakaramdam si Trisha ng matinding puot sa kanyang dibdib. Ngunit upang masolusyonan ang kanyang problema ay kailangan niyang isantabi muna ang lahat ng mga iyon at sibukan niyang kalmayin ang kanyang sarili at magsalita ng malumanay. "April, mayroon kasi akong problema sa ngayon at kailangan ko ng 3 milyon. Pwede mo ba akong pahiramin? Babayaran din kita kaagad," sabi niya rito. Nang marinig naman ito ni April ay agad itong nabalisa. "Ate, anong nangyari? Bakit biglang kailangan mo ng napakalaking pera?" Tanong nito. Sa totoo lang ay ayaw niyang sabihin rito ang totoo at pagkatapos ay pilit na pinakalma ang kanyang tinig. "Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Kapag binigyan mo ako ng 3 milyon ngayon ay paniguradong maaayos ko ang problemang ito." Sagot niya rito. "Sige ate, huwag kang mag-alala at bibigyan kita ng pera. Okay lang ba na maghintay ka sandali? Wala kasi akong ganun kalaking pera at hihingi pa ako kay dad," sabi nito sa kanya. "Sige, okay lang. Bilasan mo na lang," sabi niya pa bago tuluyang naputol ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos makipag-usap ni Trisha ay pawisan ang kanyang mga kamay at pakiramdam niya ay halos naubos ang lakas niya. Makalipas lamang ang 10 minuto ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid. "Ate, nakahingi na ako ng pera kay dad. Ililipat ko na ngayon ito sa account mo pero ate, bago ang lahat pwede mo bang ipangako sa akin ang isang bagay?" Tanong nito sa kanya. "Ano iyon?" Tanong niya rito habang nakasimangot siya. Alam niya na ang kapatid niya ay hindi ganon kadaling magbibigay sa kanya ng pera na walang kahit na anumang kapalit. Alam niyang may kapalit ang lahat ng iyon. Ano kasi ate, umpisa nito na tila nahihiya pang sabihin sa kanya ang gusto nitong sabihin. "Si daddy kasi, nagplano siya ng blind date para sa akin at ayaw kong makipag-blind date. Gusto kong tulungan mo ako, pwede bang ikaw na lang ang makipag-blind date sa halip na ako?" Sabi nito sa kanya. Bigla namang napataas ang kilay niya bigla dahil sa narinig niyang sinabi nito. Napakasimpleng bagay lang naman pala ng kapalit ng pagtulong nito sa kanya. "Iyon lang ba?" Tanong niya rito. "Oo ate, papayag ka ba?" Tanong naman nito sa kanya sa kabilang linya. "Okay sige," mabilis niyang sagot rito at pagkatapos ay narinig niya na tuwang-tuwa ito sa kabilang linya dahil sa pagpayag niya. Matapos niyang sumang-ayon sa gusto nito ay kaagad nitong inilipat sa account niya ang pera. Pagkatapos nito ay muli niyang iniabot sa teller ang kanyang card sa harap ni Ani at ng kasama nitong babae at buong pagmamalaking sinabi, "Paki-swipe na lang ang card." "Okay po ma'am," magalang naman na inabot ng teller ang kanyang card. Ilang sandali pa nga ay matagumpay niyang nabayaran ang singsing at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay upang pulutin ang singsing at isuot sa kanyang kamay at pagkatapos ay itinaas niya ito at hinaplos ang diamanteng nakalagay sa gitna nito. Napangiwi na lamang si Olivia nang makita niya ang itsura ni Trisha habang nakataas ang kamay nito. Bakas sa mukha nito ang pagmamalaki at pagmamayabang ngunit napangiti siya bigla at pagkatapos ay tinitigan ito. "Alam mo miss, kung sakaling ako ang may-ari ng jewelry shop na ito ay baka napaiyak na ako sa tuwa. Ilang taon ding naghintay ng makakabili ang singsing na nasa kamay mo at sa hindi inaasahan ay ikaw lang pala ang makakabili.
Napakalaking himala nito, sabi niya sa nang-aasar na tinig. Bigla namang napalingon ito sa kanya at napalis ang pagyayabang nito sa mukha at napalitan ng galit at pagkadismaya. Anong sinabi mo? Sabi nito sa kanya at pagkatapos ay mabilis na nilingon ang teller. Totoo ba ang sinabi niya? Ibig sabihin ay ilang taon na ito rito. Galit na tanong nito. Ngumiti naman ng alanganin ang teller sa kanya at pagkatapos ay agad na nagpaliwanag. Ma'am, pasensya na po pero totoo po ang sinabi ni Miss at isa po yan sa mga klasikong design. Nahihiyang sagot ng teller rito. Samantala ay galit naman si Trisha sa kanyang narinig at halos maglabas ng usok ang kanyang ilong sa sobrang inis niya. Pagkatapos niyang gumastos ng 5 milyon ay lumang singsing pa rin pala ang nabili niya. Stock pa. Nang mga oras na iyon ay gusto na lamang niyang magsisi hanggang sa mamatay siya, ngunit sa kabila ng humilisasyon dahil sa luma ang nabili niyang singsing ay taas noo siyang tumingin kay Annie. Gustong gusto ko talaga ang mga klasikong singsing, katulad nito. Naniniwala ako na hindi lang ako kundi maging si Lucas kapag nakita niya ito ay magugustuhan rin niya ito, marahas na sabi niya rito. Hindi na niya afford pa ang mapahiya sa harapan ng mga ito dahil sobrang pauyang-pauya na siya. Ngunit sa halip na patulan ito ni Annie ay nginitian niya ito. Maaaring hindi mo pa alam kaya ako na ang magsasabi sa'yo. Si Lucas ay nanumpa sa harap ng lolo niya bago ito mawala na hinding-hindi na niya ako hihiwalayan. Sabi niya rito. Gulat naman ito dahil sa narinig at hindi makapaniwalang napatingin sa kanya. Anong sinabi mo? Tanong nito sa kanya. Nakita niya na ang mukha ni Trisha ay agad na namutla, kasing putla ng isang papel na walang anumang kulay. Hindi. Imposible ang sinasabi mo, nagsisinungaling ka. Sabi niya rito. Hindi niya matatanggap ang sinasabi nito ng mga oras na iyon. Ngunit sa totoo lang ay eksakto lamang na nakita niya doon si Annie at doon lang mismo pumasok sa utak niya na bumili ng singsing para lang ipakita rito at para na rin sumuko na ito, ngunit hindi niya talaga alam na gumawa ng pangako si Lucas sa lolo nito, hindi niya iyon alam. Kilala niya ang ugali ni Lucas at ito ang klase ng tao na tumutupad sa mga pangako nito at may isang salita ito, ibig lamang sabihin ay, ipinilig niya ang kanyang ulo at ayaw na niyang isipin pa ang bagay na iyon. Dahil sa sinabi nito ay tila ba siya nawalan ng pag-asa bigla at pakiramdam niya ay tila tinabyunan nito ng isang iglap lang ang lahat ng mga ginawa niya para lang maghiwalay ang mga ito. Malaking halaga ang ginastos mo sa singsing na iyan. Dapat lang talaga na magamit mo iyan, ngumiti si Annie sa kanya at sinabi nito ang mga salitang iyon gamit ang malumanay na tinig nito na mas lalo lamang nagpadurog sa puso ni Trisha. Hanggang sa tuluyan nang tumalikod ang mga ito at iniwan sila doon ni Kathy. Habang nakasunod siya ng tingin sa mga ito ay nagngingit-ngit pa rin ang kalooban niya sa labis na galit at halos maglabas din ng apoy ang mga mata niya. Kung nakamamatay lang siguro ang kanyang tingin ay malamang na kanina pa bumulagta ang mga ito sa sahig. Ani, kung maglalakas loob ka na paglaruan ako ng ganito ay sinisiguro ko na matatalo ka sa laro mo. Tingnan mo lang, sinisiguro ko sa'yo, bulong niya habang nakasunod ng tingin sa mga ito. Bigla siyang nilingon ni Kathy na nasa kanyang tabi at pagkatapos ay nagsalita. Kanina ko pa iniisip kung saan ko nakita ang babaeng kasama ng Annie na iyon ate, parang pamilyar siya, bulalas nito. Siya si Olivia Velasco, isang modelo at artista, sagot nito sa kanya bigla nang tuluyan nitong maalala. Ang ibig mong sabihin ay artista ang babaeng iyon. Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Napatango naman ito nang wala sa oras. Sikat ba siya? Dagdag pa niyang tanong nito rito. Sa katunayan ay walang pakialam si Trisha sa entertainment industry kaya wala siyang gaanong kilalang artista. Nako, napakasikat na female star niyang dahil sa pelikula nito kumakailan at nakakamangha dahil napakarami niyang fans. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Dahil sa sinabi nito ay napangiti siya ng matamis. Kung gayon ay bakit napakalakas ng loob nitong gumala sa mall kasama si Annie nang wala man lang kasamang bodyguard man lang. Kathy, tawag niya rito kung saan ay kaagad naman itong lumapit sa kanya. Nagsimula siyang sabihin ang naisip niyang plano rito at pagkatapos niyang magsalita ay agad na tinapik niya ang balikat nito. Gawin mo na lahat ng sinabi ko at dapat ay matapos mo kaagad para magkaroon ng palabas, sabi niya rito. Sige ate, sabi nito at pagkatapos ay nagumpisa ng maglakad. Pinahiya nila siya at ang kanyang ate Trisha at iyon na ang pagkakataon nila para makapaghiganti.
Sinisiguro niya na makakaganti rin siya rito. Makasamang kumakain ng hapunan sina Annie at Olivia sa mall. Pagkatapos kumain ay lumabas na silang dalawa sa restaurant at paakay na sana ng elevator papunta sa parking lot ng mall nang bigla na lamang silang pinaligiran ng napakaraming mga tao. Sa mga oras na iyon ay bigla na lamang nagring ang cellphone ni Olivia at ang tawag ay galing sa manager nito. Vaya, hindi maganda ang sitwasyon. Bigla na lang nalik ang kinaroroonan mo at nakilala ka ng ilang fans mo. Sabi nito sa kanya. Kaya pala napakaraming tao sa labas ng restaurant na kinainan nila, pero paano nangyari iyon? Ginawa niya naman ang lahat para makapag-disguise siya pero sa kabila ng lahat ay nakilala pa rin siya ng mga ito. Maghanap ka ng ligtas na lugar na mapagtataguan mo pansamantala at huwag kang aalis doon. Magpapadala ako kaagad ng susando sa'yo, sabi nito sa kanya bago tuluyang maputol ang tawag. Nang mga oras na iyon ay wala naman siyang problema tungkol sa bagay na iyon dahil normal na lang naman sa kanya iyon ngunit ang inaalala niya ng mga oras na iyon ay si Ann na kasalukuyang buntis. Paano kung ang kanyang mga fans ay gawin ang lahat para makalapit sa kanya? Paano kung siksikan ng mga ito si Annie? Napailing si Olivia. Tinanggal niya ang isiping iyon sa kanyang utak. Annie, hindi maganda ang sitwasyon mo ngayon dahil buntis ka pa. Hahanap na muna ako ng pwedeng maghatid sa iyo palabas dahil hindi mapapalagay ang loob ko hanggang hindi ko masiguro na makalabas ka rito ng ligtas, sabi nito sa kanya. Samantala ay tumingin naman si Annie sa mga taong nagkukumpulan sa labas ng restaurant sa pamamagitan ng transparent na harang at pagkatapos ay nag-aalalang nilingan niya ito. Mukhang napaka-imposible na makalabas ako sa ganitong sitwasyon, sabi niya rito. Gusto mo na umalis akong mag-isa rito at iwanan ka ritong mag-isa. Mukhang mga baliw ang mga tao sa labas. Hindi kita pwedeng iwanan rito dahil baka mapano ka. Nag-aalalang sabi niya rito. Agad naman na hinawakan nito ang kamay niya at pagkatapos ay bahagya itong pinisil. Kailangan mong sundin ang sinabi ko, Annie. Sa pagkakataong ito ay kailangan mong makinig sa akin. Sabi naman nito sa kanya na nakatitig sa mga mata niya. Ako ang target nila at hanggat nandito ako ay hindi kanila palilibutan. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Hindi siya sumagot rito at nakatitig lamang rito. Tatawagan ko si Lucas at sasabihin kong ipasundo kanya kaagad, dagdag pa nito. Dahil sa pagbanggit ni Olivia sa pangalan nito ay bigla na lamang niya itong naisip bigla. Sa buong araw na iyon ay isinara niya talaga ang kanyang isip na huwag isipin ito ngunit nang mabanggit nito ang pangalan nito ay muli na naman niyang naramdaman ng galit para rito, ngunit sa kabila ng galit na nararamdaman niya ay kailangan niya na munang isantabi iyon alang-alang sa kabutihan niya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at mabilis na idinial ang numero ni Lucas upang tawagan ito ngunit pagkaraan lamang ng ilang minuto ay kaagad niya rin namang ibinabanag kanyang kamay at nanlabo ang kanyang mga mata. Nang makita naman ni Olivia ang itsura nito ay agad siya nitong tinanong. Anong nangyari? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Hindi natuloy ang tawag, maikling sagot niya rito dahil hanggang sa mga oras na iyon ay nakablock pa nga rin pala ito sa kanya. Noong una ay gustong sabihin ni Olivia na subukan nitong muli na tawagan ito ngunit ng mga oras na iyon ay dumating na doon ang inutusan ng kanyang manager na susando sa kanya. Ilang tao ang inutusan nito at ang mga ito ang magsisilbing protekte niya sa gitna ng mga tao at ang mga ito rin ang gagawan ng daan para sa kanya. Nang makalapait ang mga ito sa kanya ay sinabi niya na kailangan ng mga ito na maghiwalay sa dalawang grupo, ang magpoprotekta sa kanya at kay Annie. Dahil nga sa buntis si Annie ay mas maraming bodyguards ang ibinigay niya rito. Dahil rito ay agad naman na tumutol sa kanya ito. Olivia, hindi ito gagana. Iilan lamang silang preprotekta sa'yo. Ang target nila ay ikaw, kaya mas mabuting mas maraming tao ang paprotekta sa'yo. Sabi nito sa kanya, mauna ka na, huwag kang mag-alala. Makakagawa pa ako ng paraan, sabi ni Olivia sa kanya. Ngunit nang marinig niya ito ay nagdalawang isip siya bigla at pagkatapos ay nakaisip ng ideya. Paano kung tawagan natin si Tristan at hilingin natin na sunduin kanya rito? Suhestyon niya rito ngunit umiling lamang ito. Hindi na kailangan. Mabilis na pagtanggi sa kanya ni Olivia na hindi man lang pinag-iisipan ang magiging sagot nito. Isa pa ay kapag ginawa ko iyon ay baka magkaroon lang ako ng isyu at mas gugustuhin ko na lang na mantili rito ng ilang sandali kaysa ang gawin ko iyon. Dagdag pa nitong sabi sa kanya.
Sa huli ay hindi na nakaya pang talunin ni Annie si Olivia kaya siya na lamang ang naunang lumabas katulad nga ng sinabi nito sa ilalim ng proteksyon ng ilang mga bodyguards ngunit sa sandaling mabuksan ang pinto ng restaurant, ang mga tao sa labas ng restaurant ay bigla na lamang samyugo sa loob na parang mga baliw. Ang mga ito ay nagtulakas, nagsiksika na parang mga baliw at ang sitwasyon ay naging out of control. Panipik. Annie. Puno ng mga tao ang paligid at ang buong mall ay umalangaw-ngaw dahil sa iba't ibang mga boses ng mga tao. Ang mga ilan ay sumigaw, "Olivia, bruha ka. Ikaw ay hindi bagay sa industriya. Umalis ka sa mundo ng industriya. Hindi ka bagay doon. Nakakasuka ka." May mga taong nagsitaas ng mga kamay at nagsisigaw ng malakas, hanggang sa naging iisa na ang isinisigaw ng mga tao at nagsabay-sabay pa ang mga ito. Umalangaw-ngaw sa buong mall ang tinig ng galit at nakakabingi. Si Annie ay nasa masamang kalagayan dahil sa abnormal na sitwasyon ng mga oras na iyon. Hindi niya akalain na magiging ganun ang kahihinatnan ng pangyayaring iyon at napakaraming tao ang nakapalibot rito kung saan ay ramdam na ramdam niya ang tensyon. Bukod pa doon ay alam niya na ang lahat ng mga ito ay puro mga hindi tagahanga ni Olivia, lalo na at habang sumisigaw sila ay sabay-sabay sila na tila ba nag-practice pa ang mga ito. Nang mga oras na iyon ay mas lalo pang bumilis nagtibok ng puso niya at umahan ang takot sa dibdib niya. Dahil sa kapal ng tao ay bigla na lamang nanood ang mga taong nagpo-protekta sa kanya at isang grupo ng mga tao ang sumugos kay Annie at hindi siya naging handa rito at pinagtutulak siya ngunit nang makita ng mga fans na hindi siya si Olivia ay agad nila siyang nilagpasan at nagsitakbuhan papasok ng restaurant. Sobrang gulo ng paligid niya ng mga oras na iyon at halos hindi na niyang makita ang kanyang dinadaanan. Sa gitna ng mga tao ay bigla na lamang tumunog ang kanyang cellphone ngunit hindi niya magawang sagutin ito dahil naiipit siya ng mga oras na iyon. Mas nagsiksikan pa ang mga tao at halos hindi na siya makagalaw pa ang espasyo sa kanyang harapan ay paliit ng paliit hanggang sa wala na talaga. Wala siyang magawa kundi ang tumangala ay pilit na huminga. Pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga paa paalis doon ngunit ang mga tao ay parami ng parami hanggang sa ang hawak niyang cellphone ay bigla na lamang nahulog. Pinilit niyang abutin ito para makahingi na siya ng tulong kay Lucas at makaalis doon ngunit nang abutin niya ito gamit ang kamay niya ay bigla-bigla na lamang may tumapak rito. Nagsimula sa isa, hanggang sa nasundan at hanggang sa maging ang kanyang mga binti ay natapakan na at napaaikit na lamang siya sa sakit. Napasigaw siya ngunit wala iyong naging epekto sa mga tao na patuloy na naglalakad at walang pakialam sa kanya kung matapakan man siya. Halos manlabo na ang kanyang mga paningin ng mga oras na iyon, wala na siyang ibang makita kundi mga paa ng mga tao at pakiramdam niya ay bibigay na ang katawan niya nang bigla na lamang niyang maramdaman na may bumuhat sa kanya. Bigla niya kaagad narinig ang baritonong boses na kung saan ay mabilis na nag-utos sa kung sino man ang kasama nito. Tumawag ka kaagad sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at hilingin sa kanila na magpadala ng mga tao upang kontrolin ang sitwasyon rito, para na rin hindi dumami pa ang mga madamay na tao. Sabi niya. Masusunod boss. Rinig niyang sagot naman nito at ng mga oras na iyon ay doon niya napansin na parang pamilyar sa kanya ang mga boses na iyon nang mag-angat siya ng kanyang mga ulo ay kaagad niyang nakita nagwalang ekspresyong pagmumukha ni Greg. Tila ito naging knight in shining armor niya dahil sa oras na kailangan niya ng tulong ay palagi na lamang itong dumarating. Binuhat siya nito hanggang sa tuluyan na nga silang makalayo sa mga nagkakagulong tao pagkatapos ay ibinaba siya noong nasa elevator na sila. Ibaba na muna kita sa unang palapag, sabi nito sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang tumango na lamang rito at nang tuluyan na nga silang nakarating doon ay nakahinga na nga ng maluwag si Annie dahil tuluyan na nga siyang nakalayo sa masikip, maingay at nagkakagulong mga tao. Paglabas nila ng elevator ay kaag niyang nilingan ito. Salamat sa tulong mo, baka kung hindi dahil sa iyo ay natapak-tapakan na ako doon. Sabi niya at pagkatapos ay napatanong muli. Anyway, bakit ka nga pala nandito? Tanong niya rito at pagkatapos niyang sabihin iyon ay doon niya lang napansin na nakasuot lang pala ito ng casual na damit at hindi naka-uniforme ng pulis. Samantala nang makita naman ni Greg na nakasuot lamang siya ng hanggang tuhod na mixing palda ay tahimik niyang hinubad ang suot niyang jacket at isinuot rito at pagkatapos ay sumagot sa tanong nito. Nandito kami ni Billy para bumili lang sana ng ilang mga bagay at aksidente na makita ko ang nagkakagulong mga tao at ikaw na nasa kalagitnaan nila, sagot niya rito pagkatapos ay naalala ang hawak-hawak niya.
Mabilis niyang iniabot rito iyon at nang makita naman ito ni Annie ang kanyang cellphone ay agad na nagliwanag ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwalang napatingin rito. Salamat. Hindi ko alam na nakuha mo pala ito, sinubukan ko kaninang kuhanin ito pero hindi ko nagawa. Sabi niya na lamang. Kamusta ang mga binti at kamay mo? Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay sinipat nito ang kanyang mga binti at braso. Nang makita naman ni Greg ang mga binti at braso nito ay napakatiim na lamang ang kanyang mga bagang dahil halatang hindi maganda ang kalagayan nito ng mga oras na iyon. Isa pa ay magulo ang damit nito at maging ang buhok nito at ang mga binti nito ay may nakita siyang mga galos at pasa. At kung tama pa ang pagkakaalala niya ay buntis ito. Bilang isang buntis ay talaga namang delikado ang lagay nito dahil baka makasama sa mga baby nito ang nangyari sa kanya. Nakarating na sila sa labas ng mall ng mga oras na iyon at napahawak bigla si Annie sa kanyang tiyan at akmang sisigot na sana sa sinabi nito nang bigla na lamang may tumigil na kulay itim na kotse sa kanilang harapan at bigla siyang nataranta nang makita ito at dali-daling hinayla ang kanyang kamay na hawak pa rin pala ni Greg hanggang sa mga oras na iyon. Ilang sandali pa nga ay binuksan na ni Lucas ang kotse at bumaba mula doon. Agad niyang nakita ang eksena sa kanyang harapan kung saan ay hawak-hawak ng lalaki ang kamay ni Annie at kahit pa hinayla na nito iyon mula rito ay huli na dahil nakita na niya ito. Annie banggit ni Lucas ng pangalan niya. Mahina lamang ito ngunit nakakatakot ang boses nito at halos magtayuan ang mga balahibo niya. Hindi maiwasan ni Annie na matigilan nang makita niya si Lucas na nasa harapan na niya ng mga oras na iyon. Kahit na isang araw pa lang silang hindi nagkikita sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Humakbang ito pasulong ay lumapit sa kanya pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay niya at pagkatapos ay hinayla siya nito sa tabi nito at agad na ipinulupot ang kamay nito sa bewang niya. Hindi niya naman akalain na gagawin nito ang bagay na iyon at hanggang sa tuluyan na nga niyang nagawang magsalita. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Sunod-sunod na tanong niya rito at hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman ng mga oras na iyon. Bakit ito naroon? Para ba sunduin siya? Pero noong mga panahong kailangan niya ito ay hindi ito dumating, ngunit ngayong hindi niya inaasahang dadating ito ay bigla na lamang itong dumating. What a coincidence! Hinayla niya ang kanyang kamay mula rito at tahimik na itinulak niya si Lucas palayo sa kanya. Samantala dahil naman sa ginawa ni Annie ay bigla na lamang siyang nalungkot bigla. Bahagya itong lumayo sa kanya at pakiramdam niya tuloy ng mga oras na iyon ay may gap sa pagitan nilang dalawa at hindi siya natutuwa rito. Lalo na nang makita niya ang suot nitong jacket na nakapatong sa balikat nito. Mabilis niyang inabot at pagkatapos ay walang paabong hinayla at wala siyang pakialam kung marahas ang naging kilos niya ngunit ng mga oras na iyon ay alam niya na galit siya. Pagkatapos niyang matanggal ito ay mabilis niyang iniabot sa lalaking nasa harap niya. Salamat na lang rito ngunti hindi kailangan ng asawa ko ang jacket ng ibang lalaki. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay kaagad na hinubad ni Lucas ang suot niyang jacket at mabilsi na ibinalot kay Annie ng mahigpit. Pasensya ka na dahil sa magaspang na pag-uugali niya. Bigla namang humakbang si Annie at sinabi iyon sa lalaking nasa harapan nito na mas lalo pang nagpatiim bagang sa kanya. Agad naman na tumanggo si Greg sa paliwanag ni Annie at pagkatapos ay bahagyang nginitian ito. Ayos lang, walang problema, sagot niya rito at nanatiling nakatayo sa harapan ng mga ito. Maraming salamat sa tulong mo at kung may libre akong oras sa ibang araw ay ililibre talaga kita ng dinner bago pa man matapos ni Annie ang kanyang sinasabi ay bigla na lamang siyang hinayla ni Lucas palayo rito. Ni hindi siya nito binigyan ng pagkakataon na pumalag at talagang hinayla lamang siya ng hinayla nito. Lucas, ano bang ginagawa mo? Tanong niya rito na halos hindi makapaniwala sa ipinapakita nitong pag-uugali sa harap niya. Anong ginagawa ko? Tumigil siya at pagkatapos ay inulit ang tanong nito. Sa mga oras na iyon ay galit na talaga siya at halos hindi na niya kayang pigilan pa ang sarili niya at baka kung hindi niya lang napigilan ang sarili niya ay baka doon pa lamang kanina sa harapan ng lalaking iyon ay hinalikan na niya ito. Isa pa ay gusto niya talagang halikan ito sa harapan nito para na rin malaman ng lalaking iyon kung sino siya sa buhay ni Annie at para na rin malaman nito na may nagmamay-ari na rito. Hindi ito sumagot kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto ng kotse at mabilis na hinayla ito at pinapasok sa loob at mabilis naman na sinundan niya.
Akmang magsasalita sana si Annie at magrereklamo nang bigla na lamang may tumakip sa mga labi niya at huli na nang ma-realize niya na ang mga labi pala iyon ni Lucas. Isinandal siya ni Lucas at hinawakan ang likod ng ulo niya gamit ang isang kamay nito at ang isa naman ay nasa baba niya naman. Naramdaman niya ang paggalaw ng mga labi nito na tila ba pinaparusahan siya. Wala siyang nagawa kundi ang tiisin ito dahil hindi siya binigyan ni Lucas ng pagkakataong lumaban dahil mabilis na inilipat nito ang mga kamay nito sa kanyang harap at hinawakan ang kanyang mga kamay upang hindi siya makalaban rito. Ngunit bigla na lamang niya naisip na kung hawak nito ang nayang mga kamay ay meron pa naman ang kanyang mga paa. Gayunpaman sa sandaling nabuo niya ang ideya ay huli na ang lahat dahil mabilis na nitong naipatong sa kanyang mga hita ang paa nito ngunit ginawa niya pa rin ang kanyang makakaya upang maitaas niya ang isa sa kanyang paa at nang masipa niya ang mga itlog nito ngunit hindi siya nagtagumpay. Bahagya itong napahiwalay sa kanya bigla at kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na magsalita. Lucas, ano ba? Galit na sigaw niya rito habang naghahabol ng kanyang hininga. Ngunit sa pagkakataong iyon ay muli na naman siya nitong hinalikan, mas marahas katulad kanina at ramdam niya na tila ba gusto nitong pagsugatan ang mga labi niya. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ay hindi naman siya ganun halikan nito ngunit ng mga oras na iyon ay talagang napakarahas ng paghalik nito at nagpaparusa talaga. Hindi niya tuloy maiwasang hindi matakot, baka mamaya ay matulad na naman ito sa nangyari nitong nakaraang araw nang magalit ito at nag-drive ng sobrang bilis. Kung kanina sa dami ng basher na nakapaligid sa kanya sa mall ay takot na siya, ngayon naman ay mas natakot pa siya lalo isa pa ay sobrang sakit ng mga braso at binti niya dahil sa pagkakatapak sa kanya kanina. Mabuti na lamang at hindi natapakan ang tiyan niya dahil kung hindi ay baka kung ano na ang nangyari sa mga baby niya. Ni hindi man lang siya tinanong ni Lucas kung kamusta ba siya at wala man lang itong pakialam sa kanya kung nasugatan man lang ba siya. Alam niya kung ano ang inisiip nito kung bakit siya nito hinalikan hindi dahil sa selos kundi dahil lang sa pride nito. Gusto lang nitong malaman niya na siya pa rin ay asawa nito at hindi nito pwedeng makita na nakikipag-usap sa ibang lalaki bukod sa kanya. Dahil nga nakita rin ito na magkahawak ang kamay nila kanina ni Greg kaya mas lalo pa sigurong nagalit ito sa kanya ngunit alam niya at sigurado siya na hindi siya hinalikan nito dahil lang sa nagseselos ito, napaka-imposibleng mangyari iyon. Ang halik na iginawad nito sa kanya ay hindi ang uri ng halik na gusto niya. Isa pa ay nagsimula na niyang maramdaman ang paghapdi ng mga ito at doon na tumulo ang mga luha niya mula sa kanyang mga mata. Tumulo ng tumulo ito at napunta sa mga labi niya. Tila naman binuhusan ng malamig na tubig si Lucas nang malasahan niya ang alat mula sa bibig ni Annie kaya mabilis niya itong binitawan at tinitigan ito. Nakita niyang nakapikit ito habang tumutulo ang mga luha nito sa pisngi. Dahil rito ay maingat niyang pinunasan ang mga luha nito gamit ang isa sa mga kamay niya. Hindi ito nagsalita at bahagya pang nakaawang ang mga labi nito at napansin niya na tila naghahabol ito ng paghinga. Samantala ay biglang napayuko si Annie nang tuluyan na nga siyang bitawan ni Lucas. Sa totoo lang ay nakakatakot talagang magalit pala ito. Pagkatapos nito ay walang nagsalita sa pagitan nilang dalawa at nagpatuloy lamang ito sa pagpupunas ng kanyang mga luha na hindi rin nagsasalita. Ang mga daliri nito ay medyo magaspang at dahil nga sa kanyang ginawang pagyuko ay bigla na lamang nitong naidiin ang kamay nito kaya naramdaman niya na tila nagasgas ito ng bahagya lalo pa at ang balat niya sa kanyang mukha ay manipis lamang, kaya medyo mahapdi. At dahil rito ay napakagatlabi na lamang si Annie at hindi nagsalita at mas lalo pang tumahimik sa loob ng sasakyan. Pakiramdam niya ay namamaga ang kanyang mga labi dahil sa marahas na paghalik na ginawa sa kanya ni Lucas. Habang pinupunasan ni Lucas ang pisngi niya ay naramdaman niya na napakainit ng kamay niya at tila ba pinagpapawisan. Ang nararamdaman ni Annie ng mga oras na iyon ay talagang kakaiba dahil sa sobrang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Kaya napagpasyahan na lamang niya na ibuka ang kanyang bibig. Lucas, pwede bang tumigil ka na sa ginagawa mo at ilayo mo sa akin ang kamay mo? Mahinang pakiusap niya rito. Agad naman siya nitong tinitigan kaya nagsalubong ang kanilang mga mata. Dahil ba sa kanya kaya ayaw mo? Tanong naman nito. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng sinabi nito kaya pinili na lamang niya ang manahimik. Samantala ay bigla na namang umahan ang galit sa dibdib ni Lucas ng mga oras na iyon lalo pa at muli na naman niyang naalala ang tagpo kanina na hawak-hawak ng lalaking iyon ang mga kamay nito. Halos gusto niyang bugbugin ito kanina doon mismo sa kinatatayuan nito. Ayaw mo ba na hinahalikan kita?
Muling tanong niya rito sa mababang boses. Napatitig si Annie sa mga mata ni Lucas nang wala sa oras dahil sa ginawa nitong pagtatanong sa kanya. Napakahirap basahin ang emosyong nakapaloob sa mga mata nito ng mga oras na iyon. Dahil sa tanong nito ay bigla siyang kinabahan at hindi alam kung ano ang isasagot niya. Tama ba na oo ang isagot niya? Sa totoo lang ay gusto naman niya, gustong-gusto dahil sobrang mahal na mahal niya ito at sa araw-araw ay syempre ay inaasam niya na halikan siya nito ngunit hindi katulad ng halik na ginawa nito kung saan ay nasaktan lang siya. Pagkatapos ay napakurap-kurap sa harap nito. Alam niya na kahit anuman ang isagot niya rito ay walang silbi iyon kaya pinili na lamang niya ang hindi sumagot. Samantala nang wala namang mahintay na sagot si Lucas ay bigla na lamang siyang nabalisa. Annie, sagutin mo ang tanong ko. Nakipagtitigan siya rito at pagkatapos ay matatag na sinabi ang salitang, ayoko. Nakita niya na biglang sumama ang mukha nito at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Lucas, sa tingin mo ba ay may gustong magpahalik ng ganoong pilit ay wala namang emosyong halik? Kung ako ikaw, gusto mo ba? Tanong niya rito. Ang kanyang mga sagot ay nagpasimangot kay Lucas at pagkatapos ay mabilis na lumayo sa kanya at tahimik na naupo sa tabi niya. Tara na, utos nito sa driver kung saan ay doon pa lamang nagsimulang umadar ang sasakyan. Nang umandar ang kotse ay tahimik na tahimik sa loob ng sasakyan, walang gustong magsalita sa kanilang dalawa ni Lucas at tanging tunog lamang ng musika ang maririnig sa loob. Habang nakaupo siya sa kotse ay nakatanaw siya sa labas ng bintana habang magkasalubong ang kanyang mga kilay nang bigla na lamang tumunog ang cellphone niya. Kaagad niyang tiningnan ito at nakita niya na mga text iyon galing kay Olivia. Annie, kamusta? Nakalabas ka ba? Okay ka lang ba? Sunod-sunod na tanong nito sa text nito. Agad naman siyang nag-reply rito para huwag na itong mag-alala sa kanya. Via okay lang ako. Ikaw kamusta ka dyan? Nandito ang mga pulis para hindi na magkagulo pa, isa pa ay nagpadala ulit ang manager ko ng susando sa akin rito. Kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala, reply naman nito sa kanya. Nang mabasa niya iyon ay kaagad na gumaan ang pakiramdam ni Annie. Ngayong nalaman niya na naroon na ang mga pulis ay siguradong hindi mapapahamak si Olivia. Pulis. Bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi kanina ni Greg nang buhatin siya nito at ilayo doon. Dahil rito ay lalo pa niyang naramdaman na may utang na naman siya rito. Kahit na minsan lamang sila magkita at hindi pa naman sila ganun magkakilala ng matagal ay bawat kailangan niya ng tulog ay palagi na lamang silang nagkikita. Agad niyang hinanap ang contact nito at mabilis siyang nang nag-type ng kanyang mensahe. Greg, maraming salamat nga pala sa tulong mo sa akin ngayong araw. Pasensya ka na at hindi ako nakapagpasalamat sa iyo ng personal pero sa ibang pagkakataon ay sa personal na ako magpapasalamat at pagkatapos ay ililibre kita ng kape. Nang mga oras naman na iyon ay halos hamupa na ang mga tao sa mall. Napabuntong hininga si Greg at pagkatapos ay napaupo na lamang sa hagdan. Agad niyang dinukot ang kanyang cellphone at agad niyang nakita na may chat sa kanya. Nang makita niya ang pangalan at apelyido ay halos manlaki ang mga mata niya. Annie Montenegro. Ibig sabihin ay ang asawa nito ay isang Montenegro. Sa mga sandaling nalaman niya na may asawa na ito at lalong-lalo na noong malaman niyang buntis ito ay talaga namang nagulat siya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang asawa pala nito ay si Lucas Montenegro. Sa totoo lang ay wala naman siyang halos kilala sa ngalan ng mga negosyo at hindi talaga siya kailanman naging interesado ngunit marami na siyang narinig tungkol sa pamilya Montenegro, lalong-lalo na sa bata at matagumpay na CEO ng pamilya. Naririnig niya ang mga ito mula sa kanyang ina at sa kapatid niyang babae dahil pinag-uusapan nila paminsan-minsan ito. Karamihan ng mga sinasabi ng mga ito ay mga papuri. Binuksan niya ang mensahe nito at pagkatapos ay binasa at nagdalawang isip pa ng mahabang sandali kung sasagutin niya ba ang chat nito sa kanya o hindi. Sa wakas ay nagumpisa siyang mag-type ng kanyang reply. 2 salita lang ang nagawa niyang reply. Walang anuman ngunit pagkatapos niyang i-type iyon ay bigla niya rin namang binura. Wala siyang maisip na i-reply rito. Sa mga oras naman na iyon ay bigla na lamang lumitaw sa kung saan si Billy na umiinom ng tubig at pagkatapos ay inihagis nito sa kanya pa ang isang bote na hawak nito. Boss, uminom ka muna, sabi nito sa kanya. Ibinaba ni Greg ang kanyang cellphone at pagkatapos ay binuksan ang bote ng tubig pagkatapos ay uminom.
Dahil sa pagiging abala niya ng ilang oras ay pagod na pagod siya at halos maubos niya ang lamang ng bote sa isang pag-inom lamang na ginawa niya. Bagamat mabilis siyang uminom ay elegante pa rin ang paraan ng pag-inom niya. Samantala si Billy normal lamang ang pag-inom na ginawa ngunit si Greg ay nagmamadaling uminom dahil sa sobrang uhaw niya ngunit halos wala man lang ni isang patak ng tubig ang tumugas mula sa kanyang bibig. Ang kanyang Adam's apple ay gumugulong pataas at pababa at napaka-sexy. Pagkatapos niyang masaid ang laman ng kanyang bote ay kaagad niyang inabot kay Billy ito at nang abutin naman ito ni Billy ay hindi nito sinasadyang masulyapan ang kanyang cellphone. Agad na natuwa ito. Boss, mukhang nakuha mo na ang contact number ng magandang binibini na iyon at nagsisimula ka na ring makipag-chat sa kanya. Mukhang natagpuan mo na talaga ang magiging hipag ko, masayang sambit nito sa kanya. Agad naman niyang sinaman ito ng tingin na may kasama pang pagtaas ng kilay at mabilis na nagsalubong ito bigla. Huwag nang kung ano-ano ang sinasabi mo, saway niya rito. Agad namang tinakpan ni Billy ang bibig nito at pagkatapos ay tinalikuran siya upang itapon ang mga plastic bottle. Pagkatapos nitong maitapon ang mga iyon ay kaagad din namang bumalik ito sa tabi niya at pagkatapos ay nagsalita. Boss, bakit tinatagalan mo ang pagre-reply? Mag-reply ka na, kaagad sa binibini, sabi niyo sa kanya. Hindi niya ito sinagot at napabuntong hininga na lamang. Kahit na hindi pa kayo in love sa isa't isa ay dapat mong me-replyan kaagad ang chat niya sa'yo, sabi nito sa kanya. Sa tingin mo mahaharap ko pa sa dami ng trabaho ko. Angle niya naman rito. Hindi na lamang niya ito pinansin ngunit muli na naman itong nagsalita. Pero sigurado ka ba boss na hindi ka pa nai-in love sa binibini? Tanong nitong muli sa kanya. Boss, magsabi ka na kasi ng totoo. Isa pa ay kitang-kita ko naman sa mga mata mo kapag nakatingin ka sa kanya eh. Dagdag pa nito na nagpakuyom ng mga kamay niya. Nang makita nito ang ekspresyon niya ay kaagad itong lumayo sa kanya at pagkatapos ay dumistansya. Boss, uuwi na muna ako. Nakakapagod na araw ito at kailangan muna nating magpahinga. Ikaw rin boss, umuwi ka na nang makapagpahinga ka. Sigaw nito sa kanya at pagkatapos ay kinawian siya. Mamaya na ako uuwi, bulong niya naman na tila ba maririnig pa siya nito kung sakali. Pagkaalis ni Billy ay kaagad niyang dinampot ang kanyang cellphone at mabilis na itinipe doon ang pangalan ni Lucas sa kanyang browser. Ilang sandali lang ay mabilis na lumabas ang impormasyon tungkol rito at nakailang website na siya ngunit ang nakalagay na status nito ay nananatiling single at hindi kasal. Pagkatapos mabasa ito ay mabilis niyang ibinak ang kanyang binabasa at hinanap ang isang numero pagkatapos ay dali-dali itong tinawagan. Ilang sandali lang ay kaagad nitong sinagot ang tawag at hindi pa siya nagsasalita ay kaagad na niyang narinig ang tinig sa kabilang linya. Nabalitaan ko na mayroon kang 1 linggong bakasyon ngayon. Kailan ka uuwi? Napakawalang puso mo dahil namimiss ka na ni Mommy. Tandaan mo Greg, may pamilya ka at hindi ka ulila. Sabi nito sa kanya at halos ilayo niya ang kanyang cellphone sa kanyang tenga upang hindi lang marinig ang sermon nito sa kanya. Samantala ay naglakad naman si Lillian patungo sa conference room na naka-high heels at hawak-hawak ang kanyang cellphone sa kanyang tenga habang naglalakad. Ilang sandali pa ay tuluyan na siyang nakapasok sa conference room at naupo. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya ang assistant niya at pagkatapos ay nagsalita sa mahinang boses. MS Marasigan, pakitingnan po ito, abot nito sa kanya ng ilang dokumento. Agad naman niyang inabot ito ay pagkatapos ay inumpisahang basahin habang hawak-hawak pa rin niya sa nayang kamay ang cellphone. Uuwi ka ba ngayon? Muli niyang tanong sa kanyang nakababatang kapati. Oo mamaya ate, sagot naman nito sa kanya. Greg, siguruhin mo na kaya mong tuparin ang sinabi mo dahil kung hindi baka ako na mismo ang magpasundo sa iyo para lang umuwi ka. Sabi niya rito na may pagbabanta. Sigurado ka ba na mapapasama ako ng mga taong uutusan mo na pauwiin ako kapag nagkataon? Tanong nito sa kanya na nagpatigil ng mga kamay niya sa kanyang paglilipat ng page ng binabasa niya. Nang maramdaman ni Greg na magagalit na si Lillian ay agad siyang ngumiti at binawi ang kanyang sinabi. Joke lang ate syempre, uuwi ako mamaya, pero may hihilingin ako sana sa iyong pabor. Sabi niya rito, pabor? Tanong niya rito at pagkatapos ay napasandal sa kanyang kinauupuan.
Mukhang malaki yata ang problema mo sabi niya rito dahil kung tutuusin ay madalang lang itong humingi ng pabor at lalong-lalo na ng tulong alam ni Greg na ang kanyang ina at ang kanyang ate ay naiinis sa kanya dahil lang sa nagpulis siya nang hindi isinasangguni ito sa kanila. Samantala si Lillian ay kahit na anong sama ng loob dahil sa ginawa ng kapatid niya ay nananatiling mahal niya ito kaya sa huli ay wala na lang din siyang magawa kundi ang tanggapin na lamang ang naging desisyon nito. Ate don't worry. Uuwi ako promise at paniguradong makakasama niyo ako ni Mommy ngayong buong linggo. Sabi nito sa kanya, dahil sa narinig niya ay guminhawa ang pakiramdam niya. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo, sabi niya. Gusto kong makilala si Lucas Montenegro, sabi nito sa kabilang linya. Nang marinig ni Lillian ang sinabi ng kapatid ay bigla na lamang siyang napatayo dahil sa gulat at pagkatapos ay salubong ang kilaya at kunot na kunot ang noo. Lucas Montenegro. Hindi makapaniwalang banggit niya. Bakit? Bakit gusto mo siyang makilala? Siya ba ang susunod mong target? Sunod-sunod na tanong niya habang nag-umpisang bumilis ang tibok ng puso niya. Ate saan ba galing ang ideyang yan? Kung siya ang target ko, pwede ko bang sabihin sa'yo? Tanong nito sa kanya. Bigla naman siyang nakahinga ng maluwag dahil rito. Oo nga, pero kung ganun, bakit mo siya gustong makilala? Anong nagtulak sa'yo para kilalanin siya? Tanong niya pa, personally interested. Please tulungan mo akong malaman lalo na kung anong civil status niya, gusto kong malaman kung kasal na ba siya o hindi pa, sagot nito sa kanya.